Hello po, magandang hapon. Ayan po, update po tayo dito sa project namin sa phase 3. So, bali itong kabilang side is na plastering na rin po nila. So, mas maganda, lagyan natin ng palitadahan din natin para makinis lang siyang tingnan. Pero ito po, medyo manipis lang yan. So, medyo manipis po siya. Sakto lang para ma-hide po yung itsura ng CHB. Then, nakakinis po yung top para pag nilagyan po natin ng masilya, okay na siya. Yan. So, kayo na pong umaga is nagpa-add po kami ng buhangin. Ayan. So, ito pong labas natin is naka-wrap finish po ito. Ibig sabihin, magaspang kasi lalagyan pa natin siya ng brickstone o kaya tiles. So, mas magandang kapitan to ng bricks o ng tiles. Pag ganyan po yung kanyang surface, magaspang. Tapos, meron na rin po tayong nakaabang na wirings. So, if ever ang ilaw medyo mahaba or sakto lang, pwede naman po natin i-adjust yung wirings. Katulad po dun sa phase 6. Ayan. Pero yung pinakaloob, makinis siya. Makinis. Ayan. So, ito po yung part na naka-CHB kagahapon. Napalitadahan na rin nila. Ayan. So, napansin ko, andito na po yung mga tukod, yung ginamit namin sa slab. Nagbaklas na po sila yata ng konti. Pero may tukod pa rin po yun. Ayan. So, ito po, naka-finish na siya. Konting pahid na lang to ng skim coat. Okay na. Ayan. Merienda muna kayo. Merienda muna kayo. Ayan, eto naman po. So, meron pa rin tayong tukod. Pero, nag-plastering na rin po sila sa kabilang side. Ayan. Wala kang ilaw? Wala mo? Kita mo naman yan, di ba? Kita pa naman. Ayan. Pagpatagal na sa dilim. Oo, yun na. Huwag nang lalabas. Huwag nang lalabas kasi nga, alam na. Masilaw eh. Masilaw. Nakakaya naman sa tukod ko. Oo, tibay na yan. Ano pa yan eh, ano pa yan eh. Pero maliit naman lang yan. Oo, Saturday pa eh. Ayan. Merienda muna kayo. Ito, biscuit, tsaka soft drinks. Ayan, Coke. So, bali tatlo sila dito, kasama si Kuya Joseph. Nasa taas naman si Kuya Joseph. Sep, merienda muna kayo. So, hanggang dito na yung ating masilya. Ayan. Hanggang dito na. So, Sep, merienda muna. Ayan. Nilagyan mo na ng plat. Ayun, naka-plat na. Merienda muna. So, umikot po ako kanina sa likod. Nakita ko, nakapalitada na rin po. Ayan, napaista pa ako kanina. Nakapalitada na po siya. Tapos, I think nalagyan na rin po yata siya ng flexiband ni Kuya James. Ng isang box, isang galon pa lang. So, siguro po itong part na to hindi pantay. Kaya nilagyan nilang ganito. Metal parings. So, ayan. Ito po is naka-flat paint na po siya. Kasi nung kagahapon po siya nag-start ng masilya. So, pwede naman na niyang pahiran ng flat yung ating wall. Kahit mahuli na yung ating kisame. Ayan. So, okay lang yan. Okay lang yan. So, pag si Kuya Joan natapos sa mag-tiles doon sa kabila, dito naman po siya. Tapos si Kuya Joseph naman po, doon naman sa phase 6. So, lipat-lipat lang. Kaya po doon sa mga client namin na hawak, huwag po kami madaliin kasi may diskarte po kami ni Ray Chan
Kung hindi po kami makapag-update dahil may ginagawa lang or busy, pero meron pong pasok yung tao. So, yun naman po lagi kong sinasabi. Huwag po kami madaliin kasi may diskarte po kami dyan. Ayan o, diba? So, bali yung kagahapon po na share ko about po dun sa kay ma'am sa phase 5 na buong unit na po yung gawa. Kaso yun nga, hindi nga po maganda yung outcome. So, i-advise po ako ulit sa inyo na uso po kasi yung ganon na halimbawa, na turnover kayo, tapos may lalapit sa inyo na kapitbahay. O ma'am, kumusta po ganyan-ganyan, turnover na kayo. Baka po naghahanap kayo ng gagawa ng unit mo, kami po gumagawa. Pwede naman po yung ganon. Pero check nyo rin po si kuya na lumapit sa inyo kung legit din talaga yung tinuturo niya o siya, di ba? Kasi po ganon yung nangyayari sa ibang phase dito. Pag nakita nila may potential na client na turnover, syempre yung ibang client dyan, medyo excited magpagawa ng unit. So, go lang ng go. So, tulad sa amin, kung ma-discover nyo yung channel namin o yung FB page namin, try nyo pong i-check. Kasi yung pressure naman po namin is kung hindi naman po lumalayo sa iba, di ba? Kumbaga, naghahanap ka ng mas mura. Sa amin, mura, pero quality. Yung iba kasi mura na ako mura na ako, quality na. Yung iba naghahanap pa ng mas mura. Pero try nyo rin to figure out na yung hirap o yung scope ng gawa. So, advice naman po ako kasi marami pong gano'n na napapalpak yung gawa ng unit. Sa totoo lang, ang ganda po ng unit ng Lumina pag na-renovate ng maayos. Totoo po yan. Napapalabas po namin style condo. Depende po sa concept ni client kasi nga sila po yung nagde-design. Kaya nga po kung gagastusan nyo, doon na sa tama talaga. Sa tamang contractor na. Ayun. Yun lang po yung continuation. Pero ayun, piniresyohan na po namin si ma'am. Sabi niya, my gosh, parang nagpagawa ako ulit ng isang unit. Actually, sa pinaka-package namin, mataas pa rin. Pero yung binigay namin sa kanyang labor, sakto lang. Kasi meron naman siyang back and front extension. So sabi ko, ma'am, mahirap po kasi may kasama ng repair. Iba po kasi yung bar type pa lang, kesa po doon sa mag-repair tayo, maraming aayusin. So, good thing, sabi ni ma'am, na naiintindihan naman daw niya. Kaya po doon sa, may mga unit sa Lumina, make sure din po talaga na sa tamang contractor kayo mapunta. Kasi sayang ang mahal na materyales. Tapos, di ba, mabebenga lang kayo doon sa pucho-pucho ang gawa. Ayan. So si ma'am, nasayangan siya sa materyales kasi may mga tatanggalin kaming tiles, may mga tatanggalin kaming kornisa, may mga ilalagay kaming design para gumanda yung unit niya. So sabi niya, kukontakin na lang daw niya ako. Ayun, hindi naman kami nagmamadali pero yun, kagandahan kukunin ni Ray. Actually ayaw nga ni Ray kasi nga matrabaho na yun. Pero sabi ko nga, para magkaroon din tayo ng ibang renovation. Kumbaga, yung from tsaka to maganda na, di ba? Parang ganon. Nabigyan pa rin natin siya ng magandang outcome. So, ayan, lagi po ako nagsasabi sa inyo. So, inuuna lang po namin yung back and front extension. Yung pwede na po namin galawin, ginagalaw na namin. Pero yung ibang part na hindi pa talaga, hindi pa talaga. So, itong side na to is may ilalagay dito. So, hindi na natin to kailangan lagyan ng masilya. Ayan. Kaya ba ako na ito? O baka madulas ako. Wala. Ayun, success. May yosi na dun, James. Meron na.
Pwede na lagyan ng tiles. Pero tsaka na. Panghuli na. Kabok. Oh, dilim. Wala tayong makita. Hello po. Ayan. Bali, hindi po ako nakapag-update dito sa unit ni ma'am sa phase 3. Kasi po nagta-tiles sa taas. So, bali, ayan po, na-tiles na po namin yung taas. 60 by 60 po yung ginamit dyan na plain white. Glossy po siya, porcelain. Ayan. So, bali, nasa last part na po tayo ng pagta-tiles. Ayan. So, hindi po tayo pwedeng umakyat. Hanggang dito lang. So, sa amin po, alam na po ni Kuya Joan yung tamang proseso ng pagta-tiles. Kaya, kaya niya pong gawin niya ng 1 to 2 days lang. Ayan po. So, kaya po dun sa mga clients namin, huwag po kayong magtampo. Kasi mabilis po ang gawa natin. Ayan. So, dito naman po sa baba, ayan, nakapagtibag na po sila. May plastering na rin po, ayan. So, bali, ginagawa rin po nila yung ating hagdan. Ayan, lalagyan ng cover. Konti-konti na po nakikita yung lawak ng ating unit. Ayan, once na renovate na. So, bali, ayan po yung hagdan natin. Nilalagyan naman na nila ng side cover. Side cover na lang po ang tawag ko dyan. So, bali, ginugihitan po yan ni Kuya Joan ng pencil para maging guide po sa pag-cut. Ayan. So, yung hagdan maliit lang pero masyado matrabaho. Sa totoo lang. Kaya pag siningil po kayo ng labor sa hagdan na medyo mataas, matrabaho po kasi talaga siya. Kaya i-consider nyo rin po. Lalo na kung ganyan po yung gawa katulad po sa amin na ang daming cover. May step cover, may back cover, may side cover. Ayan. So, sa cutting pa lang po, sobrang matrabaho na. Magta-tiles ka, magko-cover ka, matrabaho po talaga siya. Pero syempre yung diskarte na yan, kami lang nakakaalam, Chareng. Ayan. Ayan, di ba? Oh. So, na-excite din ako matapos tong unit ni Lamam kasi syempre yung concept niya black and white na townhouse version naman. 'Di ba? Mapanindigan talaga natin yung black and white na theme. Ayan. So, after maguhitan po is ikakat na po yan ikakat na po siya ng grinder. Ayan na. So, inaayos na lang po ni Kuya Joan yung pagguhit para kitang-kita talaga.
Perfect po to sa mga nagdi-DIY. Ayan, sa mga DIYers dyan. Actually, madali lang naman siya. Kung alam mo nang gawin. Kung kaya mo masundan. Kung matalino kang sundan, magagawa mo siya. Pero kung medyo takot kang gumamit ng tools at nag-aalangan, medyo delikado. Kasi yun nga, gagamit ka ng grinder. Pag gumamit ka po kasi ng grinder, kailangan maingat. Siyempre, diba? Ayun. So, let's see. Bali, ano po yan Bali, hard effects po yung aming pang-cover sa hagdan. Na ang size po niya is 1/4. Ayan. So, bali dun po sa mga no idea, yung sinasabi ko pong Hardiplex is local brand po yan na Shera board. Mas mura kaysa po sa branded na Hardiplex kasi mahal po yun eh. Ayan. O, diba? Konting-konting na po nabubuo tong unit na to. Ayan. O, diba? Magic. Kailangan po maingat ka din po sa pagtanggal, pagkalas, kasi nga po pwede po siyang maputol. Ayan. So, diba? Magic po. Ayan. Ayan po yung pang-cover natin sa side. So, kailangan dahan-dahan kasi pwede po siyang mabali o maputol. Sabi ko sa inyo, matrabaho yan eh. Ayan. O, diba? Sa amin, package na yan. O, diba? Magic. Ang galing o. Diba? Hello po. Update tayo. So, bali ito yung project namin dito na Angelic Tan House. Inner unit dito po sa phase 3. Buong unit po to, tapos ang pinaka-team niya is black and white. Ayan. So, nung mga nakaraang araw is nalagyan na po siya ng tiles na 60 by 60 porcelain, plain white. Ayan. So, andito pa po yung mga gagamitin naming cornisa, tsaka yung pang partition. Ayan. So, 60 by 60 po yan. Mas maganda pong gamitin kasi mas malaki na. Tsaka, mas mabilis i-install. Ayan. So, bali, 1 day lang po yan in-install ni Kuya Joan. Then, hindi pa namin nilagyan ng tile grout. So, panghuli na po siya lalagyan ng tile grout para hindi pa ulit-ulit. Ayan. So, kahit maliit lang po to, Angelic Tan House, meron din po silang pa-hallway. Since 2-room partition lang to, carry rin naman. Ayan. Sabi ko nga po sa inyo, mas maganda yung may pa-hallway para may access tayo dito sa ating bintana. At the same time, hindi masyadong masikip. Sakto-sakto meron tayong tatambayan. Ayan. So, bali ang partition po natin dito na. Ayan, dito na po yung partition natin yan. Tapos dito na yung pinto. So, malaki pa rin po siya kahit turong partition lang, kahit may hallway. Ayan. Pasensya na po at meron tayong mga nakasabit na gamit nila. Ayan. So, yung hagdan po, nung isang araw lang din po yan ginawa. So, sabi ko nga po, ang tema nito is black and white. Ang tiles po, taas, baba is white. Then, yung hagdan natin is black na matte. Ayan. So, bali hinanapan ko si client ng hindi madulas na tiles. Actually, ang black po na tiles is parang limited lang. Kasi mabilis po siyang maubos. Matte siya, mas perfect po siya pang hagdan kasi nga po syempre, kung ilalagay naman natin is porcelain o yung glossy is madulas po yan. So, ang sukat po niya is 20 by 100. Ang dugtong po natin dito sa side na yan. Ang sukat po ng ating hagdan is nasa 80 something. 80 cm. So, kinat pa po natin yan. Yung hagdan, maliit lang siya, pero matrabaho. The more maraming cutting po yung tiles, mas matrabaho po siya. Tapos ito po, yung bakal na lumina, pinahiran din po namin sadya ng tile adhesive para po pag nilagyan ng skim coat,
Balagyan din namin ng pintura kasi kung sa bakal, baka po matanggal lang yung pinaka pintura or magasgasan lang. Ayan. So, depende sa inyo. Pwede nyo gamitin 30 by 90, 30 by 60. Pwede rin 60 by 60. Pero mas maganda 20 by 100. Ayan. Depende kasi sa mga design ng tiles eh. Ayan. So, hindi lang po ako naka-update ng mga nakaraan. Tapos, meron na rin po siyang cover. Ayan. Ayan po yung cover natin. Una po namin ginagawa yan. Tapos, ito po yung second. Yung pinakatakip dito sa ilalim. Tapos, ito po yung third. Kagahapon. So, ipapakita natin kung paano kinat ito. So, yung hagdan, maliit lang talaga siya na area. Pero, sobrang matrabaho yan. Ayan. Since, tawag dito, ililipat natin yung pinto ng bathroom, nag-asintada na rin po sila dito. Ayan. So, sad to say, hindi kami makakakuha ng gate pass gawa ng wala pong pag-gate pass ngayon. Ayan. So, picturean lang natin. Wait lang Wait lang, pahinga ka lang muna dyan. Hindi ako nakapunta dito kagahapon eh. Ayan. So, yung ating kusina, natanggal na po yung bintana at saka yung ating pintuan. Ngayon, nagsiset up na po sila para sa lababo. Ayan, tibag-tibag, konti. Tapos, natibag na rin po nila yung sa bathroom. Diyan na po yung pinto natin. Ayan, oh. So, kulang na po kami ng semento. Wala na kaming semento. So, andito na yung ating preparation ng niche. Dito na lang po sa may tapat ng toilet bowl. Ayan. So, kahit naglilipat po tayo ng pinto, same pa rin po yung dami ng tiles. Pero siguro, yung switch, ililipat natin yan dito. Tama? No. Dyan talaga. O, dito talaga. Ililipat namin yung switch. Ayan. So, black and white. Black and white siya. So, kulang na po kami ng semento. 50 bags na po yung una namin na order. Pero yun nga, kulang na. Kailangan nyo ba semento? Kailangan kong rumampa sa siguro mga ilan? Mga 4. Dito ba eh. Buhos pa rito. Narampa muna ako sa 3, 4 dito. Babalik na lang ako. 5, 6, 7. Plastering pa. Wala.